Yan, mga boss, good morning. Sa mga nagtatanong dyan kung paano ba sineselebrate o yung mga nag-iisip kung paano ba sineselebrate ang Pasko rito at bagong taon, ito papakita ko sa inyo. Ito actual to na ganito yung senaryo lagi rito taon-taon. Pakita ko sa inyo ha. Yan. Ganyan ang kapaligiran dito taon-taon. Sa tinagal-tagal ko rito, napakatagal ko na rito. Ganto pa rin. Yung nag-iisip dyan na isipin nila nasa ibang lugar kami na masaya yung Pasko rito, na maalwan yung buhay, na maraming pera. Hindi ganon. Ibang-iba. Ang buhay dito mukha lang, para sa akin mukha lang masarap kasi malaki ang kita ng pera, pero puro trabaho lang kami. Ako lang yung pinagpalang hindi nagtatrabaho rito ngayon kasi malayo yung trabaho ko, tsaka pag nag-i-snow walang trabaho, wala akong trabaho. Kaya ayun, dito kasi sa mas sineselebrate nila rito yung Halloween. Pag Halloween doon sa may banda ron, marami silang mga costume party, marami silang yung mga cosplay, ganyan. Kaso doon yon sa kabila. Pero dito sa may wala gaano rito. Sineselebrate namin yung Pasko rito. Kanya-kanyang bahay lang kami, hindi kami naglalabas, parang hindi kami magkakilala. Siguro na rin kasi magastos kasi buhay dito, magastos. Tsaka ang hirap ng buhay ngayon, hindi pinupulot yung pera. Tapos tsaka kasi siguro sa nila privacy, siguro yan, di ba? Katulad nun, malalamig ang mga tao rito, malamig pa sa ilong ng pusa. Siguro pagkakilala ka, yan, magkakaroon kayo ng batian na hindi katulad sa atin na kahit na hindi mo kakilala, batiin ka Happy New Year, ganyan. Dito ewan ko, iba rito ibang rito. Tapos siguro natitiyempo lang ako sa lugar na ganun yung tao. Siguro. Pero dito kasi kami, sineselebrate namin yung Pasko. Natutunan ko na rin na simplihan na lang yung pag-celebrate na teka, tatawid ako. Mamadali ako, baka mamaya kasagasaan ako. Takbo tayo. Kumbaga, celebrate na lang yung Pasko na simple lang. Kasi sa tingin ko yun din naman talaga ang nararapat, kasi diba si Jesus Christ nga saan ba pinanganak? Sa sabsaban lang, diba? So siguro gano'n na lang din na nakikiisa sila kay Jesus na gano'n. Pero yung mga Hapon hindi naman naniniwala kay Jesus yan. Kumbaga karamihan kasi sa kanila mga pagans, yung iba mga Buddhist, mga ganyan. Nakiki-Christmas ganyan, pero sa kanila baliwala yan. Hindi nila inaano. Yan na naman, nagbinuksan na naman yung pumping dyan sa Nyugan. Ano ba yan? Paano makapagluto niyan? Kayo talaga Shout out doon sa mga taga Nyugan dyan ha. Ulit ko, pakipapatayin nyo muna yung pumping dyan. Tapos tawid muna tayo. Yan, dito na kasi ako sa bahay. So kaya yun, dapat i-celebrate nyo yung Pasko siguro sa puso nyo, na maging solemn. Alalahanin nyo yung talagang meaning ng Christmas, na hindi puro si Santa Claus ang inaalala nyo. Naalalahanin nyo kung sino yung nagligtas sa atin, sino yung tumubos sa atin sa mga kasalanan natin. Ayan, walang iba kundi si Panginoong Hesukristo. So ayun, may mga rito, di ba? Baliwala lang, di ba? Napaka-sweet nila, napaka-sweet. Ayan, kaya hindi ganoon kadali, hindi ganoon kasarap ang Pasko rito. Mas masarap pa rin diyan talaga sa atin. Iba talaga ang Paskong Pilipino. Kaya yung mga nahan dito,
gustong umuwi ng Pilipinas kasi iba yung init, iba yung pakiramdam, iba yung Christmas spirit pag nasa atin ka. Ganon. So mamaya na lang ulit at ako'y namili, magluluto pa ako ng panghanda mamaya. Yun lang ang trabaho ko ngayon, magluto, okay, maglinis. Alam niyo naman ang pinagpala, pag pinagpala ganyan lang ang mga trabaho, luto, linis, laba. So yan yung mga gagawin ko ngayong araw. Okay, so once again, maligayang Pasko at maligong bagong taon sa inyo lahat. Pagpalain tayo nawa ng Diyos na may gawa ng lahat, na may likha ng lahat. Okay? Amen. Bye-bye.